Mga kanoypi, kita nyo ang ganda ng nasa paligid natin. Yan ang tinatawag na merlion statue dito sa Singapore. Kalahating lion, kalahating mermaid. Yan ang nagre-represent ng economic success at prosperity ng bansa dito. Pero di tulad sa atin, ang dapat ipatayo sa atin imbis na ganito, yung statue ng mga buhaya. Dahil napakarami mga mandarambong na politiko, lalo sa administrasyong bulok na to. At kung gusto nyong maging ganito kasing asensado ng Singapore, dapat din matuto kayong tanggapin na ibalik ang death penalty. Tulad na sinusulong ng ating Senator Bato de la Rosa, na ngayon natatakot ang karamihan dyan sa Malacanang dahil nga yan, gusto niya ibalik ang death penalty, hindi lang para sa drug trafficking, kung hindi para din sa mga mandarambong, sa mga plunderer, no? Nagnanakaw ng bilyon-bilyong piso, lalo dyan sa flood control na yan. Pero kita nyo, anong pinagtutuon ng pansin ng administrasyong bulok na ito? Mga walang kwentang bagay. Paano tayo asenso ng katulad nito kung ganyan kainutil ang ating gobyerno? Dapat kayo mismo, mga tao mismo, sa inyo manggaling, ha? Talagang mag-alab ang mga puso nyo. Kailangan maging makabayan kayo sa panahon to para makahabol tayo tulad nito. Hindi naman imposible yan. Nasa sa atin talaga ang simula. Kung talagang mahal nyo ang bayan nyo, hindi lang mga pamilya nyo mamahalin at pagsisilbahan nyo, kundi ang pati ang bayan nyo, pati ang Pilipinas. Kaya ikaw na nakikinig, huwag kang susuko. Huwag kang susuko sa pangarap ng Pilipinas din. One time, hindi one day. Dahil pag sinabing one day, baka hindi na dumating yon. Kaya sinasabi ko one time. Dahil soon it may come, no? Pero kailangan lagi tayo lalaban kung tayo ay nasa tama. We will fight for our country. Because every Filipino deserves the best. Lahat tayo. Dapat sana nakakaranas ng ganito kagandang paumuhay. Kita nyo, napaka-safe, Lahat ng mga bata dyan, kahit naiwanan nyo ng gabi, hindi kayo matatakot na may kikidnap. Pero sa atin, mag-iwang ka lang dyan. May mawawala na agad. Meron ng snatcher. Dito kahit laptop ang iwan nyo, kahit ginto pa dyan, gusto nyo iwan ko to dito, hindi yan mawawala, walang kukuha nyan. Ganyan kaganda at kadisiplinado dito sa Singapore. Dahil sa atin, kulang sa disiplina. Nasana yan tao. Diyan sa mga nagagaling-galingan ng mga pari ng mga aktivista na yan, na nalilink naman sa NPA. Dahil ayaw nila sa mga ganyang death penalty, ayaw nila sa disiplina, takot sila. Paano? Ayan, nabubusalan ng kanilang mga bibig. Gusto nila na sila ay kumakapit tuko sa mga nasa kapangyarihan. Pero kita nyo dito, hindi uso dito ang pagiging kapit tuko sa kapangyarihan. May independence dito, ang mga government officials, disiplinado. At talagang na-hold accountable sila once na gumawa sila ng sala. Kaya takot na takot ang mga politiko dito. Kayo, ano sa palagay nyo? Panahon na ba para tayo makasabay sa ganitong klase ng ekonomiya at pamumuhay? Alam nyo, dapat matagal na nangyari yan. Nung panahon pa lang ni Tatay Digong, kung naipagpatuloy yun, malamang meron tayong magandang progreso. Pero ano nangyari? Paatras ang naging takbo natin. Mula nung umalis ako dyan, talagang nabalitaan ko talaga, walang iba kundi puro kabulukan, puro pagkatalo, tulad nung nangyari nitong nakaraan lang sa UN, yung di tayo nakakuha ng Security Council seat. At yun nga, talagang wala man lang pag-asenso kung nababalitaan, puro na lang bad news, puro na lang kaguluhan dahil nga sa takot nitong bulok na administrasyong to na maupo ang isang VP Sara Duterte itong susunod na eleksyon. Ganyan sila, meron silang trauma na kailangan gigibayin nila talaga ngayon ang mga Duterte supporters. Kaya alam nyo kayo mga nakikinig ngayon, mga viewers, ang magagawa nyo, lagi nyo lang isipin na dapat na kayo maging makabayan ngayon. It's now or never, Hindi pa masyadong huli. Meron pa rin pag-asa, pero it's now or never. Huwag nyo na ipagpabukas, huwag nyo na ipagpa next week. Ngayon nyo na simulan yan.